Hello, hello, Scorpio Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi beten na weekly reading for September 15 hanggang September 21. Sa Scorpio, kunin nyo lang po yung mga ka-resonate kayo ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon para po sa ibang Scorpio yun, kaya relax ka lang and use your intuition para makuha mo yung mensahe talagang para sa'yo mula sa yung spirit guide sa ating reading for today. So Scorpio, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Naku, malaking bagay po yan para sa akin every time na meron po tayong free reading for Scorpio po dito sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you again Scorpio for not skipping the ads. So, ano naghihintay sa inyo ngayong buong September 15 to 21? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have, wow, the Fool card. Beautiful. In the area of what you want, you have the, wow, Chariot card. Yes. In the area of what you need, you have the Temperance card. Lovely. Tatlong major arcana agad-agad. In the area of your what's affecting your current energy, you have the Page of Wands. Yes, beautiful. In the area of your near future, you have the Seven of Cups. Beautiful. In the area of your challenge for the week, meron kang Ace of Pentacles. Ooh, interesting. Ano kaya yan? Mamaya sabay-sabay ito siya pag-usapan. In the area of your fortune, you have the Two of Wands. Lovely. In the area of your divine messages, you have the King of Swords. Beautiful. At ang outcome mo, ito yan, Scorpio. Mamaya sabay-sabay na ito siyang bubuksan at the end of our reading. But first, ano muna lingering energy in your background? You have the Five of Wands. Five of Wands all about you. Parang may confusion sa isip mo. Meron ka mga bagay na parang hindi ko alam gagawin ko, ano ang dapat kong desisyon, ano ang dapat kong gawin. Especially po ngayong buwan, ngayong linggong ito, planet Saturn is having this big influence sa iyong sign according po sa iyong planetary alignment and astrology. Sinasabi rito na probably the weight of responsibility like decisions or welfare of a child o kaya tungkol sa mga karelasyon, kaugnayan, kaibigan, trabaho, talagang medyo mabigat ang responsibilidad mo at saka mga obligasyon mo. Ngayon, parang halo-halo na, labo-labo na, and you feel like, kaya ko pa ba? Yes, kaya mo. Nakita ko na with a clear communication with these people sa paligid mo, magbibigay ito sa iyo ng kalinawan sa mga bagay-bagay na dati akala mo my way, my decision my way o kaya my plan my way. Ngayon parang natututo ka makibagay, natututo ka na to work with them, naging pasensyoso ka. Parang ngayon narinig ko na you will have a great time to listen. Because dati parang sabi mo, ang hirap-hirap nilang pakinggan, ang hirap-hirap nilang unawain. Pero ngayon nakita ko talaga ang armas mo ay going through the problem, going through the sigalot or away or competition. Baka competition kasi to baka yung inyong ginagalawang mundo a very, very competitive world, ika nga, no? So, parang sabi dito, makaisip ka ngayon ng paraan kung paano ka mag-stand out sa grupo na ito na hindi mo kailangan dumaan sa gulo, sa away, sa sigalot. Parang meron kang ibang paraang gagawin for you to be mamayani sa grupo na ito at kayo mag-stand out. Parang makakalagpas ka sa lugar na ito na wala kang galos, wala kang init ng ulo, okay ka. So, yes, buti na lang nalagpasan ko yun. Because nagkaroon ka ng strategy imbes na makipaglabanan head-on, para ikaw, may strategy ako dito, may paraan ako dito para hindi ako magsayang ng pawis ko at laway ko at magkaroon ako ng friction with other people. Makaisip ka ng paraan and you're gonna win this. Especially po ngayon dadaan tayo sa eclipse season, napakagandang mga panahon ito para sa'yo, okay? So, at the center, you have number 0. Talagang ito ay narinig ko parang full moon ang itsura, new moon, no? With the sun here also, pareho, solar eclipse, ika nga. So, with the full card here, ito talaga yung simula ng buhay mo. Ito na yung simula ng pagbabago sa life mo. So, don't worry. Everything with the moon and the sun is here telling you, yes, start na talaga ng pagbabago sa buhay ni Scorpio. Especially po, it may bring new chapter in your home life. Tukol sa pamilya, sa ginagawa sa pamilya, maaaring makalipat na kayo, or maaaring may bagong addition sa family, who knows? O kaya may promotion si asawa, o kaya may aumento sa sahod, yung mga anak mo, halimbawa, malilipat mo na sa better school, o kaya balak mo na magtayo ng sarili mo ring negosyo, something new. Kung ano man po yung pagbabago na balak mong i-implement sa pamilya mo, ngayong linggong ito, may kita mo yan.
Something great, something great. An opportunity for career advancement o kaya promotion or position na may increased salary. Pwedeng ganyan, okay? Talagang may ng pag-alagwa. Here, may pag-abante sa buhay mo with this new beginning. Kaya napakaganda in your part. No? Especially po, marami ka talagang mga bagay na sisimulan, puputulin, aayusin. No? Especially po sa mga bagay na plano mong gawin this time. Some of you, meron po kayong impluwensya ni Jupiter, no? So ito'y open for new ideas, expansion ng inyong horizon. Balak kong mag-travel, especially here, talagang may travel ka with chariot card sa kanyang alignment sa taas. May bago kang sisimulang gagawin. So baka kinakailangan to, bumiyahe ka, lumipat ka sa ibang lugar, or magpasa ka ng ganito sa ibang distrito or city, no? Talaga may paggalaw ka this time. Pwede ring foreign contacts, no? Baka meron kang mga kausap abroad, mga afam mo yan, Scorpio. Who knows? Baka ito na yung bago simula mo sa buhay mo. Or mga educational pursuit. Baka balak mo ulit mag-aral dito, mag-training dyan, mag-masteral, mag-doctoral, or mag-abroad, doon mag-aral, may scholarship ka. Why not, no? So, may mga new beginning ka dito na medyo confusing at some part, no? Maraming tao sa buhay mo ang hindi sang-ayon, maaari, magulang mo, kapatid mo, anak mo, o kaya sa trabaho, meron kang bagong simulang gustong gawin, pero some of them are hindering your growth. Pwedeng ganyan. Ito yung pagkakataon talaga to stand your ground and defend your ground. Ito pa talagang gusto mong simula because the full card's all about taking a risk, taking a leap of faith. At nasa iyo ang pagbabagong ito, Scorpio. Kung handa ka bang tumulay, pero nakita ko talaga may pagbabago Meron nakahantad sa iyong bagong pintuan na pwede mong pasukin o new chapter talaga ng buhay mo at ng pamilya mo. At nasa iyo ang bola kung kaya mong mapagtagumpayan ito, mga gulong-gulong ito o confusion sa isip mo para totally makahakbang ka na. Pero narinig ko parang nasa iyo ang pagpapasya. Okay? Full card is being clarified by the Queen of Swords, yes. Queen of Swords all about you knowing the truth, having a clear mind on something na gusto mo nang buuin o gawin. Wala ka ng time para sa nega, wala ka ng time para maglaro, wala ka ng time para sa mga dishonest or mapanakit na sinasabi sa'yo. Sa'yo mo gusto ko nang putulin sa buhay ko yung mga pangit, yung mga mali. Ayaw mo na magkasya pa sa kakarampot, ayaw mo na magkasya pa sa ginagalawan mo na parang sabi mo wala ng growth, and you want to transform, you want to begin your life again and chase things. Sabi mo gusto mo na maging assertive, gusto mo na magsimula ng isang bagay, especially po, napakalaking tulong po ng araw, Sun. Sun is entering your first house on September 22. Ano ibig sabihin yan? It will give you the boost or the energy to be more assertive, to begin more assertive, and to be ready to take a new initiative. Meron ka talagang sisimula na bago at talagang malakas ang loob mo, sa'yo mo, kaya ko to, gagawin ko to, akin to, naniniwala ako dito, wala akong pakialam sa sabihin mo, wala akong pakialam sa sabihin ninyo, naniniwala ko ito yung akin. Bukas palad ka sa future, nakikita mo na nakikita mo na, clear na sa mind mo kung ano yung ayaw at gusto mo. Kaya ready ka na tumulay sa bagong ito. So, makakatulong sa yung impluwensya sa iyo ng araw na papasok sa yung first house on September 22. Kaya talaga napaka-brave mo in your growth, in your advancement sa paglago ng buhay mo. No? Kasi it's all about your career, your dreams, your manifestations, your goals in life, personal growth. Kaya handa kang tumulay doon. At handa ka rin alamin ang katotohanan at itapon yung mga maling paniniwala. Sabi mo, aalamin ko yung totoo, mag-research ako kung ano ang dapat kong gawin para makatulay ako sa pagbabagong ito. At lahat ng confusion mo, wala na yan. Especially here, in the area of what you want, Chariot card. Chariot card is all about moving forward. Advancement. Sabi ko nga sa inyo, maaring may opportunity kayo this week for a career move or promotion, or another position kung saan doon merong increased salary, baka talaga napapromote ka na o umaalagwa ka na sa isang bagay, isang lugar na doon mo makukuha yung satisfaction mo na hinihiling mo pagdating sa iyong finances. Kasi parang sabi ko nga, dito sa aalisan mo, parang wala ka ng growth, parang feeling mo stuck ka na dyan, paulit-ulit na lang, hindi ka supportado, no? Ito talaga yung significant milestone in your part or in your project na makaka-receive ka na ng acclamation, makakarinig ka na ng magandang resulta ng development because umaandar na And narinig ko talaga rito, ready ka na, no, Scorpio? Ready ka na for this move, ready ka na for this drastic change, ready ka na to step forward. And supportado ka ng universe, supportado ka ng constellations above in this endeavor mo. Ang mahalaga lang sa'yo, hindi ka urong-sulong.
Kasi baka mamaya urong-sulong ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo, baka mamaya mainip ka o kaya mairita ka sa daming gagawin, baka sabi mo, ay ano ba yan, ang daming papeles na aasikasin, wag na lang pipila pa ako sa City Hall, wag na, ayoko na. So, paano aalagwa ito kung medyo konting aberya lang umuurong ka na? So make sure na i-cultivate mo yung energy mo to really move forward with your plan. Kailangan to paninindigan, kalinawan sa isip, and assertiveness. Okay? You have the Queen of Swords here. Assertiveness, taking action. Okay? The Chariot card is being clarified by the Ace of Pentacles. Dalawang beses lumabas ang Ace of Pentacles. It's all about new opportunity or new blessing. Okay? Sabi ko nga sa inyo, baka may travel kayo o meron kayong bagong posisyon, new sideline, money is coming from this opportunity. And ito yung sabi ng Spirit Guides pa na, uy, huwag kang urong-sulong, huwag kang pabalik-balik, huwag kang atras-abante. Kasi meron kang maihita dito, meron kang makukuhang magandang blessing, talaga new chapter in your life. Kaya ngayon sabi ng Spirit Guides mo, hasayangin mo ba yung buto o seed na pwede mo itanim na in the future ay pwedeng lumago at maging stable ang pagkakakitaan mo o ang position mo sa lugar na yan. So, ito yung time for you to be brave and to embrace new things, because in new things, there will be new outcome. Okay? In the area, narinig ko rin to successful outcome, at nasa iyo yung bola kung aatras ka. But nevertheless, successful yung gagawin mong yan. In the area of what you need, you have the Temperance card here. Temperance card is all about divine timing. Okay? It's all about God working His hands in your favor. Ang ngayon, kailangan mong gawin, tiyaga. Kailangan mo ipakita kay God sa universe na may ginagawa ka ring effort in your part para matupad tong hinihiling mo. Hindi pwedeng nakahiga ka lang dyan, umaasa ka lang for things to happen for you. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, parang gano'n siya. So, do your best, do your work, be patient. Narinig ko, don't make a parang shortcut. Huwag mong i-shortcut yung isang bagay na kailangan daanan yung proseso. Halimbawa, working ka on a visa, working ka on a permit para maka-migrate halimbawa sa Canada, don't go into shortcuts na kakapahamak mo. Kung ito ang proseso, kung ito ang dapat daanan mo yun. Kasi nakita ko rito na if you do the right thing, yung outcome nun super worth it para sa iyo. Walang dagdag aberya, walang dagdag gastos, walang dagdag kaguluhan, walang komplikasyon if you just do the process on its own pace. Nakita ko rin dito na yung pasensya mo mayroong patutunguhan. Especially po with your family life, kailangan talaga harmony and peace. Yun ang kailangan mong yung linggong ito. Especially po darating tayo sa eclipse. So may mga papasok, may aalis, pero kang pupuntahan na bago, meron kang bibitawan. So maraming changes. At sa changes na yan, maaaring makaranas ka ng mga confusion, pagkainip, pagkairita. Kasi sabi mo, ano ba yan? Daming kailangan gawin. Marami kang kailangan adjustments. Marami kang mga kailangan transition sa buhay mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, pasensya, and daanan mo yung proseso kasi kailangan yan. Ngayon, kung meron kang inaasikaso sa mga papeles, trabaho, or endeavor, daanan mo lang. Hindi naman yan habang buhay ganyan. Basta ipakita mo na gagawin mo, aasikasuhin mo, you're really putting your effort and hands-on ka dyan, matatapos din yan. Okay? Temperance card is being clarified by the Three of Swords. Alam ko, mapanakit na, mahirap na. Some of you, parang disappointed na, nawawalan ng pag-asa, at very, very painful na yung ginagawa mo. Nakita ko ito na God will give you the resulta na talagang deserve mo makuha. Kaya ngayon, pinapakita mo rito, parang the universe is testing you. Is testing your commitment. Testing how far you will go para sa bagay na ito. Kasi it's all about creation eh. And parang alchemy. In-alchemize mo yung isang bagay kahit mahirap, kahit makadurog puso. Some of you, naghihirap sa abroad, kahit mahirap, kahit na masungit si boss. Sometimes, tulog na sila, nagtatrabaho ka pa, tapos malayo ka pa sa mga anak mo. Masakit, mahirap, nakapagod, disappointing. Pero alam mo, ito yung proseso eh. Ito yung daan in order for you to give your family a brand new life, a brand new beginning. Ngayon naman, kung nagsimula ka, meron kang balak gawin na bagong idea, bagong opportunity, bagong lugar, kung ano man yan, nakita ko rito na, syempre mahirap yan sa simula. Mapanakit, sometimes litong-lito ka na, ang hirap-hirap mag-adjust, nawawala ka kasi sa comfort zone mo eh, kasi ready ka na to take a risk, kaya normal daw yan. Kaya ngayon, sabi rito, habang kumakayod ka, nag-i-struggle ka at nahihirapan ka, paunti-unti, araw-araw mo gawin yan, gagaan yan. Kahit ano naman, 'di ba? Kahit anong trabaho, siguro naman sa inyo nanonood sa atin ngayon,
naranasan mo na to, na lahat ng bagong simula mong gagawin mahirap, masakit, nakakapagod. Pero habang tumatagal, dahil ginagawa mo siya na paulit-ulit at devoted ka dyan, nilalaan mo lahat ng effort mo, nagpapasensya ka, minamahal mo siya, at peace ka, ginagawa mo siya harmoniously, gumagaan, umaayos, bumibilis. Okay? So, take that into your heart. In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Wands. Yes, Page of Wands, a card of good news, card of may darating sa yung text, chat, or email, or informasyon na parang sabi mo, ay sige, yakapin ko to. Ay sige, simulan ko yan. Sabi ko nga sa inyo, malaking significant po inyong milestone or a new project, or mag-receive ka na bagong idea or task, especially po sa presensya ni Jupiter. Time to for new idea, new endeavor, new horizon, may afam ka pa, or new chance for love. Nakita ko talaga na sabi mo, time na to para yakapin to. Kaya ready ka na to take a risk and panindigan mo tong bagay na to kahit pa napakaraming confusing things around you. You're ready to fight for this and you're ready to welcome new opportunity. Nakita ko rin na parang sayo mo, ayoko na urungan to, now or never, hindi to basta-basta dumarating sa buhay ng isang tao, parang you don't want to waste the opportunity, no? Especially po, kung love life man ito, nakita ko talaga, especially on September 18, Mercury enters your romance house. So talaga may panahon ka, parang period of good lover or good conversation with someone, mga date, no? So meeting someone, meeting a connection. Ito na yung new chance mo for that. For other Scorpio na naghahangad ng pag-ibig, some of you, makakamit kayo this time. Nagbibigay sa'yo na bagong simula and moving forward, sabi mo, gusto ko tong panindigan, parang ganyan. For some naman, especially po, nakita ko talaga dito, with Saturn, yung mga weight of a new responsibility, magkakaroon ka talaga ng bagong desisyon kung paano mo gagawin yan. Either bibitawan mo yung iba at handa kang yakapin tong bago, pero kang bagong ipaprioritize, or hanapan mo ng bagong paraan kung paano sila mayayakap all together with your dedication na lahat yan yung mamahawakan mo. But nevertheless, talaga may papasok na bago eh. At ready kang yakapin to. Ready kang angkinin siya. At yan ang magpapaandar sa'yo patungo doon sa wealthy or abundance sa minimithi mo. Okay? The Page of Wands, parehong card na nagsasabi bagong simula or a new opportunity na magpapasulong para sa'yo. So congrats po. Ang Page of Wands being clarified by the King of Cups. Yes, ngayon, kalmahan mo lang. Huwag kang mag-overthink, huwag kang mag-overanalyze. Meron sa inyo parang kinakabahan, natatakot, nangangamba. So paano ba to? Magagawa ko ba? Ina-anxiety ka na. Nako, ngayon ang paalala sa iyo ni King of Cups, make sure that your emotions will not affect this new blessing. Baka mamaya kabadong-kabado ka, hindi mo magawa yung best mo. So ngayon, keep your head high, maging logical ka lang, kalmahan mo yung puso mo, kalamayan mo ang iyong puso, mahagawa mo to ng tama. Alam ko, halo-halong emosyon ka na, excited, natakot, gustong umurong pero gustong lumaban. Ito na yung pagkakataon mo pero sabi mo parang atras na ako pero hindi kunin natin to. So yung emosyon mo talaga sa kaisip mo gulong-gulo ka na with this Five of Wands. Pero talaga nakita ko na kung makikita mo lang kung gaano kahalaga to with these two aces, value, worthy, itong bagay na lalakarin mo ngayon, talaga ito yung magbibigay sa'yo ng kaparatagan ng puso. Sabi mo, ay, mahalaga to, okay lang to, kaya ko to, okay lang yan. So, your peace of mind is your alas para ngayon, para mapanghawakan mo tong new blessing, okay? In your near future, you have the Seven of Cups. Seven of Cups, nakita ko talaga, new opportunities will open para sa'yo. Magbubukas sa mga bagong pagkakataon, bagong ruta, bagong galawan. Especially po this time around, sabi ng yung spirit guides, in your solar eclipse, it will affect your 11th house of friends, community, and hopes. So may mga changes po sa inyong social circle, baka sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, sa mga katrabaho mo, whether parang meron kang meeting a new people or meron kang new friends, new workmates, new doors coming in, or yung mga kaibigan mo meron silang major life events. Halimbawa, kinasal si kaibigan, o kaya merong baby si kaibigan. So parang may bagong routine na sila. Parang maapektuhan din yung grupo nyo. Kasi syempre, hindi na siya lagi makakapunta kasi may anak na siya, may baby na siya. So parang may new kang perspective sa mga bagay na ginagawa mo in your 11th house. No? House of friends, community, and hopes. So,
Nakita ko na magbabago na yung pananaw mo sa mga bagay na minimithi mo lang dati, yung mga hopes mo, yung mga dreams mo, mga sana makuha ko yun, sana makuha ko yan, sana maganap sa akin to. Nakita ko doors are opening up for you para makamit mo siya in your reality. Especially here, naghihirap ka naman ngayon, nagtatrabaho ka, sumikap ka kahit masakit, kahit mahirap, kahit parang feeling mo, ang hirap-hirap mag-adjust. Pero yung dedikasyon mo at hard work mo, magkakaroon ka ng mga pinto ang magbubukas para sa iyo. Kaya sabi ko nga sa inyo, significant ang time na to for a milestone, for a project, at talaga mag-receive ka ng acclamation. Merong makakakilala ng galing mo, para makikilala yung pangalan mo. Sabi mo, ay, pwede ka ba dito Scorpio? Narinig namin ganito ka, ganyan ka. So, para may mga client kang bago, or dadami yung customer mo, dadami yung mga pupunta sa shop mo, or services mo kukunin sa'yo. So, talaga may mga pinto ang magbubukas at magdudulot sa'yo ng pera, pera, pera. Bountiful, bountiful treasure. So, huwag kang mag-alala. Lalawak, mag-expand ang mundo mo, no? So, talagang panahon talaga to for expanding your horizon. Pwedeng mag-travel ka or talagang mga foreign contacts mo nga, your afam or educational pursuit in the future. Pero ngayon talaga nakita ko, magbubukas na yung mga outlets, mga options at mga pintuan para sa'yo. So, congrats po. 7 of Cups, King of Pentacles. Yes, wow, wow, wow. Talagang ito mga pinto ang magbubukas para sa'yo o mga dreams mo na handa mo nang dalhin sa iyong reality ang magdudulot sa iyo ng kasaganahan. Talagang you're in your element. You're in your passion. Kayang-kaya mong panghawakan tong ito man negosyo to, o career, o passion project. Talagang may magbubungang maganda. Kasi magaling kay, handa kay, prepared kay, sigurista kay. Hindi ka naman lalaban sa isang bagay na hindi mo minimake sure na kahit paano alam ko may saysay to, kahit paano alam ko may balik sa akin to, at meron ko mahihita dito. Ganon si King of Pentacles. Hindi siya lalaban ng patalo. At alam niya na kung ano man tong gagawin niya ngayon, kayang-kaya niya tong i-create at mapag-grow sa buhay niya. So, ganun ka rin dito at this time. Na kung ano man yung naiisip mo, lalago yan at magkakaroon ng magandang outcome in your part. Kapag po lumalabas si King of Pentacles, this is a clarification or garantiya na magkakaroon ka ng good outcome or successful outcome sa inaasikaso mo. Especially here, with a Chariot card and the King of Pentacles, talaga namang successful outcome or successful journey yan. Okay? In your challenge for the week, unang-una, you're very close to achieving your goal. Ano pa kailangan ko sabihin? Yung taking risk po ngayon, malapit ka na daw patungo sa mga bagay na gagawin mo, okay? Another message, you have you and your loved ones are safe. Huwag ka daw mag-alala. Ang loved ones mo, mga kasamahan mo, pamilya mo ay safe kayo, kaya don't worry. In your challenge for the week, you have the Ace of Pentacles. Kaya siya challenge, maybe because atras abante ka talaga. Especially here, in your what you want. Nakita ko rito na baka urungan mo yung blessing. Maganda sana. Pero baka pangunahan ka ng takot ka ba, emosyon, sa gagawin mo kasi sabi mo, ang dami na mga aasukasuhin, nakakatakot, baka hindi ko kayang gawin, baka hindi ako applicable dyan, baka mapahiya ako, baka hindi ako aswak para dyan, baka i-reject lang ako. So, sayang. So, nakita ko talaga dito, ikaw ay baka tumanggi sa blessing, tumanggi sa biyaya, tumanggi sa oportunidad. Baka, ay wag na lang po, sa iba nyo na po i-alok, baka hindi po ako magaling dyan. Ay wag na po, hindi po ako college graduate, baka hindi po yan para sa akin. The mere fact na sa'yo i-alok yan, ibig sabihin, para sa'yo yan. Naniniwala sila sa'yo. So ngayon nakita ko talaga dito na baka maging close-minded ka pagdating sa mga bagong oportunidad na nakahantad para sa'yo. So ngayon, nakita ko talaga, take a leap of faith. Sumugal ka sa mga bagay na gusto mo na magbibigay sa'yo na bagong simula. Ito yun. Kaya nasa challenge mo siya eh. Kasi baka urungan mo daw eh. Yun ang rinig ko. The Ace of Pentacles, the Moon card. Yes, kasi nga maraming confusion. The Moon card's all about confusion, pagkalito, hindi sigurado, nakakatakot, unclear, very, very malabo pa kasi parang sabi mo, papasukin ko ba yan? Parang hindi mo sigurado, baka hindi yan para sa akin, baka mamaya maraming hingiin, o baka hindi ako maging magaling dyan, baka mamaya mag-fail lang ako sa kalagitnaan, baka umuwi din ako, baka atrasan ko lang. So, kung meron ka mga bagay na hindi naiintindihan, anong gagawin? E di mag-research. Kalinawan ng isip, alamin mo, magtanong-tanong ka kung ito man halimbawa offer going to Japan, e di kung iniisip mo, legit ba yan? Baka mamaya niloloko lang ako niyan. E di mag-research ka, alamin mo sa mga legit na tao, pumunta ka sa OWA, alamin mo kung registered ba tong agency na to. Kung meron ba talagang job offer sa bansang yun. Marami kang pwedeng gawin na i-research para yung mga malabo, yung mga hindi mo naintindihan, maintindihan mo. Kaya nga sabi ko sa'yo, this confusion, yung chaotic energy from everybody in your life, magiging maayos yan, ikaw ang kailangan makahanap ng paraan para mawala tong confusion na yan o gulong-gulo na yan. Kaya nga itong mga pagkalabo o mga hidden information na kailangan mo malaman, alamin mo na ngayon.
Para kung ano man yung ino-offer sa'yo na bagong bagay o mga bagong oportunidad, kailangan mo maging assertive. Magtanong ka, putulin mo at basagin mo yung mga bagay na unclear or lies o hindi mo naiintindihan. Magtanong ka. Kung gusto mo. Pag ayaw mo. So, you really need to really know the truth. Alamin mo yung katotohanan para bukas na bukas sa isip mo kung ano yung pinapasok mo. Kaya kung hindi mo alam ko, sabi mo, hindi ko nga alam, hindi nga sinasabi sa akin. O edi sign yun. Pag hindi sinasabi sa'yo, di wag mong puntahan yan. Parang ganyan. Wag mong pasukin. Kasi bakit nila kinikip sa'yo informasyon? Bakit ayaw nila sabihin sa'yo kung ano yung totoo? Ibig sabihin, meron silang tinatago. At kapag may tinatago, maging intuitive ka. Parang ayoko dyan. Kasi parang may tinatago. So, umalis ka. So, ngayon, maging maparaan ka, maging matalino ka, maging maano ka sa intuition mo. Pag sinasabi sa'yo, lahat-lahat, walang nililihim sa'yo, edi maganda yun, di ba? Green flag yun. Kasi lahat hinahantad sa'yo eh. Kaya dapat alamin mo daw muna ngayon ang katotohanan bago mo yakapin tong bagong opportunity or blessing. Okay? Know the truth, ang katotohanan ang armas mo. Okay? In your fortune, you have protected by angels, you are cherished by the angels. So, huwag ka daw mag-alala, protektado ka daw this time ni angel, especially here, meron kang Archangel Michael in your presence here. Lahat daw gagawin mo ngayon ay protektado and ligtas ka, okay? Another message, you have crossing bridges. It's time for healing, connecting, mending, and releasing. Yes, panahon na daw para bitawan na yung mga bagay in the past. Talaga new start to, new beginning. Time na din para daw ikaw yung mag-heal, especially here with the Three of Swords, maghilom ang puso mula sa something in the past na mapanakit, hindi ka maka-let go, pero time na daw para mag-let go. Time na para i-mend ang broken heart mo, mga reconciliation, pagbate, pag-aayos, panahon na, especially here sa mga away-away, gulo-gulo, panahon na daw para plansyahin yan. And magkaroon ka ng releasing. Pakawalan na. At tumulay ka na sa bago. Especially here with the Two of Wands. Si Two of Wands, nakatayo siya sa kanyang balkonahe at nakatanaw siya sa kanyang malawak na gubat doon at ilog at dagat. Nakita ko rito na parang handa na siyang kumawala sa kanyang balkonahe. Sabi niya, ay puntahan ko kaya yun, baka maganda doon. So, ito nagsasabi sa iyo na ready ka na to go out of your comfort zone and conquer a new world, a new way of living, a new opportunity na bago sa iyo. At malinaw sa isip mo kung anong gusto mo at kung anong ayaw mo. At ngayon naghahanda ka, nagpe-prepare ka na, at ready ka na to make a decision. Sabi rito, step back, upo ka muna parang dalian, tignan mo munang mabuti, at magdesisyon ka kung handa ka na ba talagang umalis, handa ka nang kumawala sa nakasalayan mong mundo, at kumawala sa iyong comfort zone, nasa iyo ang bola this time. Nonetheless, nakita ko talaga malinaw na ang plano mo. Meron ka lang nabubuong plano ngayon, kaya ituloy-tuloy mo lang yan. Huwag kang papagupo sa confusion ng isip mo o sa confusion ng ibang tao. Make up your mind, and kailangan clear muna ang vision bago ka umaksyon, okay? The Two of Wands nga is being clarified by the King of Wands. Yes. Pag daw nabuo na sa isip mo yung plano mo at talagang lahat na busisi mo na-research mo na, alam mo na yung truth, alam mo na yung katotohanan, alam mo na yung lihim, alam mo na lahat ng papasukin mo, at very, very clear na, makakahakbang ka na. At magkakaroon ka na ng tapang at passion to execute your plan. Nakita ko rito na huwag ka makikinig sa bashing ha. Pag mayroong mga tao na minamaliit ka o minimake you feel na parang you're less of a person, huwag ka makikinig doon. Maging maalab, tinan mo, sa kamay niya yung fire, maging maalab sa puso mo na ilaban yung mga plano mo at huwag kang panghinaan ng loob. Eyes on the prize, eyes on the target, be the leader this time. Sa King of Wands, para siyang CEO eh. Lahat, yung mata niya, kita-kita niya lahat, gamay na gamay niya lahat, responsable siya, at sa kanya yung pinakamalaking obligasyon sa mga bagay na gusto mong gawin. Kaya, yung plano, i-execute, aksyonan, at kailangan muna, bago umaksyon, malinaw muna sa'yo lahat. Nakalatag lahat, napagplanuhan mo na lahat bago ka umaksyon. Okay? In your divine messages, you have determination. Face challenges with determination. You can achieve anything. Yes, ito yun. With the wheel of chariot card and the temperance card. Swak-swak, aligned na aligned. Kailangan susulong and meron tiyaga, determinasyon para ilaban yung mga plano na yan. Okay? Another message, you have prosperity. Yes, ito yun with the King of Pentacles. Prosperity comes from hard work and a love for life. Yes, yung inyong pagsusumikap, yung pagod, dedikasyon ay magbibigay sa iyo ng magandang outcome. Another message, you have embrace change. Oh, ano ba bang dapat ko sabihin? Lumabas na yung mga butterfly talaga with full card changes na kailangan mo maging assertive, maging palaban. Ito yun. Embrace change and welcome new possibilities. Talagang may bagong papasok sa buhay mo na magbabago talaga totally sa life mo moving forward.
In your divine messages, kailangan mo maging palaban. Kailangan daw buo muna sa isip mo lahat ng gagawin mo. Alamin ang katotohanan bago umaksyon, but at the same time, be assertive. Be an action-oriented person. Hindi pwedeng nasa isip lang, hindi pwedeng nasa pantasya lang o nasa vision mo lang, kailangan ina-actionan siya. And make the right decision. Ano ibig sabihin nun? Bago humakbang, pag-isipan. Bago pag-isipan, kailangan i-research mo muna. Tama ba to? Legit ba to? Okay ba to? Ito ba talaga kailangan bago ka kumilos? Halimbawa, agency sa Japan. Sabi dito, ay punta na lang po kayo dito, tanggap na po kayo, chu-chu-chu, okay na po yung resume nyo. Bigla-bigla nagpasa ka agad ng maraming requirements, eh hindi naman hinihingi. Ang hinihingi lang, halimbawa 3 lang, pero ang dinala mo 10. 10 agency, 10 government, halimbawa offices pa yung pinilahan mo sa loob ng 1 linggo, nagsiyang ka lang ng oras, 5 lang pala yung hinihingi. Parang ganyan. Alamin mo muna yung katotohanan para mahanda mo yung sarili mo sa laban na gagawin mo. Para every step is tama. Hindi ka mawawala ng course, hindi ka maliligaw, hindi ka magkakamali na hakbang dahil inalam mo muna yung katotohanan. Know the truth and the right action will come and will follow. Okay? King of Swords being clarified by the Page of Swords. Yes, tama. Kasi po ang Page of Swords is a card of curiosity, card of knowledge, yung mga bagay na hindi niya naiintindihan, i-research niya, aalamin niya, magkatanong siya, no, parang, paano po yan? Anong gagawin ko dito? Ano pong kailangan ko? So parang, tamang-tama yung sinabi ko sa inyo kanina, hindi ko na kailangan i-confirm pa kasi yun din yung same message na bago kumilos, mag-research muna ha, maging curious muna, alamin muna ang katotohanan bago gumalaw. Okay? Ang outcome mo ito, but first, bigyan mo na ito ng fortune cards. Unang-una, sun, happiness and well-being. Yes, napakasaya ko for you. Talagang nakita ko talaga yung presensya ng araw dito. Meron kang new beginning that will give you happiness soon. Okay? Now, the message of lightning, control your anger or you will be sorry. Yes, kontrolin mo daw yung emosyon, especially here with the King of Cups. Talaga namang huwag mo hayaan na emosyon mo ang magdidikta ng action mo, ng sasabihin mo, ng reaction mo. Kalmahan mo lang. Kasi baka mamaya makasira yan sa diskarte mo, maging komplikado pa. So ngayon, hawakan mo ang emosyon mo at dila mo. Another message of angel, yes, spiritual guidance, protection from harm. 2 beses nagsabi na protektado ka ngayon ng iyong mga anghel. So wow, napakaganda for you. Another message you have, Tiger, doing something risky, taking a chance. Yes, ito yun. Taking a chance on something, ito na yung simula ng pagbabago sa buhay mo. Another message of bouquet, compliments from an admirer. Yes, sabi ko sa inyo kanina, para may bagong love life. So, talagang some of you will go on dates or meeting new people. Now, the message you have, bowl, plenty of material things. Yes, ito yung with the King of Pentacles. Talagang may paglago pagdating sa iyong kaperahan, sa iyong material wealth, pagdating sa iyong swerte. So, congrats po. Ang outcome mo, Scorpio, for September 15 to 21, ito yon. You have 1, 2, 3, wow, 8 of Pentacles. Nakita ko rito, malapit nang matapos yung pinaghihirapan mo. Meron kang mabigat na responsibility and kayod ka ng kayod, gawa ka ng gawa, matatapos na yan. Some of you, parang completing of a task, completing of a certificate or seminar. Parang ngayon kinikilala daw yung trabaho mo, especially po, sabi ko nga sa inyo, according to your planetary alignment, meron kang significant milestone in your project sa ginagawa mo or makaka-receive ka ng acclaim or pabuya or reward or parang tataas yung posisyon. Some of you, parang tataas ang aumento sa sahod, meron kang paggalaw sa iyong trabaho. Talagang kung ano man po yan, negosyo, mag-expand, dadami ang customer, dadami ang kliyente. Either some of you, parang yung online selling, dadami yung mga makakakita. Kung ikaw man na nag-YouTube or social media, parang dadami yung followers mo, no? Yung hard work mo talaga nag-pay off. Lalaki, lalawak, yayabong. Okay, napakaganda for you. The 8 of Pentacles being clarified by the Death card. Yes, changes is coming para sa iyong mga ginagawa. Kayod ka ng kayod, super dedicated ka, sabi mo, kaya kailangan ko itong pagsumikapan, kailangan ko itong pagpawisan, kailangan ko maging devoted dito, at yung pagbabago mangyayari na. Either nga, sabi ko sa inyo, dadami ang customer, dadami ang followers, mag-viral ka for some, o kaya meron ang kikilala sa hard work mo, i-elevate ka na to a new position, to a different department, yung hinahangad mo na promotion darating. So, change is coming, transformation is coming because you've worked hard for this. So, congrats po. So Scorpio, this is your September 15 to 21 reading. Sa po ka nakaresonate, sa po nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James sa James Arrow PH. God bless everybody.